Good morning, good morning, good morning. May kasabay tayong mga big bike sa SLEX. Isang Dominar. Ewan ko tong isa kung ano tong model na to. Naka Harley Davidson siyang jacket eh. Actually apat kami. Yung isa matulin, naka GS 1250. Pacing lang tayo, sunod lang. Tignan natin sila overtaken. Sarap yung ganitong may kasabay tayo, lalo na pag solo lang tayo nagda-drive dito sa SLEX or sa ibang lugar. Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nagra-rides. Kaya wala tayong nagaganap na group ride. Boom! Lusot ng lusot yung isa. Hindi nakakasar. Sa mga nagbabalak na magkaroon ng big bike, yan ang isa sa mga i-offer natin na mga beginners na gusto mag big bike. Yung Dominar na yan, Legal Express na yan, or yung Z400. Medyo may kataasan din yung Z400. Depende na lang sa inyo, yung sa budget nyo siguro. Pero mas mura tong Dominar na to kaysa sa Z400. Kasi yung una nga natin naging big bike is Z400. Marami naman na gumagamit niyang Dominar na yan eh. Legit siya gamitin sa expressway. Dati alam ko pinapara-para yan dito sa mga expressway eh. Mapa Norte at saka Mapa South. Kasabay ng Z400 tsaka Ninja 400. Parang 2019 pababa is hindi pa sila 400cc sa papel. Ngayon 2020 or 2021 nag-start yan, naging 400cc na sila sa papel. Kasi ang displacement lang ng Z400 is 399 eh. Etong Dominar 400, hindi ako sure kung ilang cc to. Parang ano lang yata, 379, 78, gano'n. Pero naiayos na ng Kawasaki yan, naging 400 na sa papel. Tulad nung ano, ng Duke 390 na KTM brand. Yan. Wala rin sa 400cc displacement yan. Hindi rin 400cc yan. Pero sa papel niya 400cc. So yun lang mga kaidolo ang mapagpipilian nyo regarding sa mga express legal is yung eto nga, yung sa harap natin is Dominar. Sumunod eh Kawasaki Z400 or Ninja 400 at saka Duke 390. Yan ang pagpipilian nyo. Meron din naman mga scooter, yung Maxi Scoot, meron niya mga 400. Hindi ko lang alam kung magkano presyo ng mga Maxi Scoot na 400cc. Namimiss ko na mag group ride. Ilang buwan na akong walang group ride kasi nga abala tayo sa trabaho natin. Medyo may malaking pinagkagastusan, kaya naglaylo muna tayo sa mga group ride na yan. Kasi usually pag nag group ride tayo talagang gagastos tayo yan. Pag nag group ride hindi naman malapitan lang yung pupuntahan eh. Meron ako isang grupo na nasalihan, puro CBs yun, CBs 650. Siguro 2 buwan na ako sa kanila napasok sa grupo sa GC. Hanggang ngayon hindi pa rin tayo nakakapag-ride sa kanila. Kaya namimiss na natin mag group ride minsan, di ba? O madalas wala tayong mga video na group ride. Medyo ano tayo sa schedule, tsaka sa tight tayo sa budget. Tight! Kasi kailangan talaga ng budget dyan eh. 4 na kami. Yan yung GS kanina. Nangalay na si brother na naka-Dominar. Saan kaya ang destination na itong mga to? Aangat kaya sila ng Skyway? O sa baba? Hindi ko alam kung anong motor tong naka-hazard na to eh. Malamang yung dalawang yan magkasama. Hindi ko sila kasama, yung tatlo na yan. Na-overtaken lang nila ako. Kaya sumunod lang tayo. Pacing lang. Alam naman natin yung power nung dalawang yun nasa unahan. Bibilis yan.
hindi na natin kailangan makipag-unahan sa kanila. Wala naman tayong papatunayan. Although may bubugatong si Tanggol, syempre, kahit anong lakas ng motor mo, nasa driver din yan, nasa rider din yan. Kung wawali-wali mo talaga at wala kang takot na maaksidente. Usually, kapag may group ride, nagpapagitna ako or huli para in case na may aberya, makikita natin sa unahan pa lang, makapag-adjust tayo, ma-adapt natin yung dapat natin gawin. Hindi yung makipagsabayan tayo sa mga spearhead natin. Pag maluwag, sa abakbak. Pati nung last na endurance ko sa Vitor, talagang huli ako para makapag-react tayo nga, dahil hindi natin kabisado yon gabi. Maski may araw, nagpapahuli ako. Geto talaga kapag wala ng rides na matagal, madali na tayong mangalay. Pag sa baba sila dumaan sa Viaduct sa Alabang, sabay na tayo. Siguro hindi pa naman masyadong matraffic sa baba. Bala ko sana tumaas eh. Pero itong Dominar na to parang mag-skyway siya.